ang ganitong klase ng treatment ngayon dyan sa Kongreso, sintomas ba ito na at nagpapatunay ba ito or senyales ba ito na yung kasalukuyang administrasyon mahina na? At dahil na rin sa kaliwat kanang issue ngayon na hindi pa maresolba, nandun na rin siguro yung takot nila na baka mabalikan talaga sila at alam nila na malakas ang pangalawang Pangulo. Kaya ganito yung treatment nila sa impeachment, posibleng impeachment kay VP Sara. Actually, hindi ko masasabing mahina na ang administrasyon ngayon kasi dati pa silang mahina. Isipin ninyo, kung mayroong political will yan, iba yung magiging strategiya nila. Ang strategiya nila is to go after the Dutertes kasi sila yung malakas for 2028. So isipin ninyo na in the past how many years, yun lang po ang ginagawa nila. Hindi nagbubuhos ng energy at saka pondo doon sa pagpapaigi ng buhay ng ordinaryong mamamayan. Wala tayong nakitang tunay o seryosong push sa pagpapababa ng presyo ng pagkain, sa pagpapaayos ng ating standard of living. Doon pa lang po may problema na kaagad. So nakikita natin na mahina sila kasi ang tingin nila, ang pinakamalaking problema nila ay yung kalaban nila for 2028. Hindi nila nakita na kapag inayos man lang nila itong current na standard of living natin, current na state of infrastructure, education, healthcare, agriculture, kung yan ang inayos nila, hindi na sila makikipagsapalaran sa 2028. Dahil mahina nga sila pati sa paggagawa ng strategiya at sa control sa sarili nilang tao. Yung kahinaan ng control, yan po yung naging nagresulta sa maraming corruption issues ng administrasyon ngayon. So ang masasabi ko dito is mahina sila from the start, mahina mag-strategize, mahina ang tunay na lakas kasi kailangan nila ng pera para bumili ng, to make it appear na mayroon silang ibibigay doon sa mga constituents. And in the end, mahina lahat. Pati yung kakayahan nila. Ngayon lang nga ako nakakita ng Pangulo in a long time na hindi niya tunay na hawak ang Senado. So kailangan magkaroon ng mga issues tungkol sa mga karapatan natin, naghuhuli at nagfa-file kaliwat kanan ng sedition, inciting to sedition, kasi hindi nila mapatahimik ang kanilang mga kritiko. Ang dami naman kasi maikikriticize. So ang mga earmarks ng kahinaan nila, hindi sila nakaswak ng buong buo or major showing ng midterm elections despite all of the money, at mahina din ultimately ang kanilang strategiya to maintain power kasi hindi sila nagsasucceed. At yung pagbababa ng ratings, ng trust and approval ratings ng Pangulo ay sinyales na wala na talagang nagsiseryoso sa kanya, and this has been the case from the start. So hindi sila humina, mahina sila from the start.